We have already cleaned the wound and scratches. Mabuti na lang at nahihila siya. Kung hindi mas malala ang magiging sugat niya. Ani ng doktor na tumingin kay Siren. Nakahinga ng maluwag si Beth. Mahigpit din niyang hinawakan ang kamay ni Manang Lupe. Mabuti na lang at kasama niya to. Kung hindi baka hindi niya alam ang gagawin. Nagpasalamat siya sa doktor. Pati nga si Sandra ay pinatingin na rin niya kanina. Mabuti na lang at pasalan talagang nakuha nito. Thank you po Manang Lupe. Mabuti na lang po't nandito kayo. Baling niya sa ginang na pinisil ang kamay niya. Hindi ka na iba sa akin, Beth. Isa pa, mahal na mahal ko yung kambal. Sinserong bigas nito bago kinuha sa bulsa ng uniform nito. Hetong cellphone mo pala. Nakalimutan mo pulutin kaninang dumating ang ambulansya. Thank you po. Bibili po ako ng pagkain sa labas. May gusto po kayo? Umiling ito kaya't ang kambal na binalingan niya. Hawak-hawak ni Sander ang kamay ni Siren na nakatulog. Nanlumo siya sa mga gasgas nito at sugat sa hita na nagamot na. Nabihisan na rin niya ito para maging komportable sa pagtulog. Iyak nga ito ng iyak kanina, pati tuloy siya hindi maiwasang umiyak. Namamaga pa nga yata ang mata niya. First time niyang maranasan na masaktan ng ganoon ang anak niya, kaya't hindi siya sanay. Sander, do you want anything baby? Masuyong tanong niya sa anak. Nagangat ito ng tingin. Namumula rin ang mga mata nito. Anything, mommy? Bumuntong hininga siya at nilapitan nito. Mukhang wala itong gana dahil sa nangyari kay Siren. Nag-report na si mommy sa pulis. Ipapahanap natin ang sasakyan. We should, mommy. The school is a safe zone. They should drive slowly, especially after classes where students are all outside. May diing bigkas nito. Parang narinig niya si Lyndon sa tono nito. Kinagat niyang labi, ramdam niyang galit ng anak niya. Siya rin naman ay nagngingit-ngit na may reckless driver katulad nun. Hinalikan niya ito sa ulo bago lumabas. Sakto naman tumunog ang cellphone niyang kababalik lang ni Manang Lupe. Pangalan ni Lyndon na nakarehistro doon. Nanginig ang kamay niya. Malamang na alam na nito ang nangyari dahil kausap niya kanina si Mark. Pikit mata niya sinagot ang tawag kahit pa ayaw niya na muna sana itong kausapin. This is Mark, Beth. Naiwan ni Lyndon ang cellphone niya kamamadali papunta sa ospital. Pasunod na ako dyan, pero sinabihan kita kasi baka magwala si Lyndon dyan. Bayhimig na guilty na imporma nito. Nangunot ang noo niya bago lumabas sa pasilyo. Bakit? Ano bang sabi mo sa kanya? Bakit siya napatakbo dito? Sandali ito natigilan. Sabi ko duguan na dinala sa ospital si Siren. Baka makulangan ng dugo. Ano? Masyado mo naman pinalala, Mark. Shh! Let's see kung anong kaya niyang gawin. Gusto ko ring matauhan ng kaibigan ko para naman hindi na niya itanggi ang mga bata, Beth. Concern nito. Napatigil siya dahil doon. Alam ni Mark ang sitwasyon nila. Marahil nasabi ni Lyndon. Hindi talaga ito nagdadalawang isip na tulungan siya. Kahit pa kaibigan to ni Lyndon. Salamat, Mark. Napatigil siya matapos matanaw ang nagmamadaling pagpasok ni Lyndon sa ospital. Akala niya sa kanya nga ito tutungo, ngunit parang hindi siya nito napansin. Dumiretso to sa nurse station at kilalampag ang desk doon. Get my whole blood and save my daughter. Kunin niyo na lahat pero iligtas niyong anak ko. Sigaw pa nito. Sir, sino pong anak? Miss, call the doctor. And get my blood out of my body. Ano pang hinihintay niyo? Nanganganib ang buhay ng anak ko. Pagwawala pa nito. Napailing shot na sa po ang noo, lalo na noong magulantang ang mga nurse doon. Siya na ang nahiya para dito. I told you, Beth. Mahina pang tumawa si Mark mula sa kabilang linya. What the heck, Mark? Kawawang mga nurse. Mainis ng sagot, ngunit tumalakhak lang ito at sinabing malapit na sa ospital. Pinatay pa nitong tawag. Wala tuloy siyang magawa kung hindi lumapit sa nurse station at hilahin ang coat ni Lyndon. Sa tansya niya'y nakainom pa yata ito, base sa naaamoy niyang alak sa katawan nito. Stop, Lyndon! Huwag kang magwala dito, sigaw niya rito na ikinatigil nito. Hindi niya ito pinansin at nagpapasensyang binalingan ng mga nurse. Pasensya na kayo, nakainom kasi yata siya. Ilalayo ko na lang dito. Mabuti na lang at mababait ang mga nurse at ngumiti pa sa kanya. Ngumiti siya pabalik bago padaskol na hinila si Lyndon palayo doon. Imbis tuloy na lumabas pa siya para bumili, naglakad na lang siya pabalik sa kwarto. Alam naman niyang nakasunod ito sa kanya.
Umuwi ka na. Bumalik ka kapag hindi ka lasing. Nainis niyang utos dito. Muntik na siyang mapasigaw noong hilahin nitong braso niya at galit siyang tinignan. Hindi ako lasing. Nandito ako para sa anak ko. Akala ko ba ayaw mo sa kanila? Kaya ko na. Hindi ka na namin kailangan. Hindi niya mapigilang lakasan ang boses niya. Napatingin patuloy ang iilang taong dumaan kaya kita niyang umigting ang panga nito at humigpit ang hawak sa braso niya. May karapatan ako sa kanila, Beth. Hindi mo pwedeng tanggalin yon. Mas lalo na ngayon nanganganib ang buhay ni Siren. Call the doctor and get my blood. Sige, tara. Ipaubos natin yung dugo mo para hindi mo na makasama ang mga anak ko. Anak natin. Pagtatama nito, umirap siya. Ang kapal naman, Lindon. Hindi ba kailangan mo pa ng DNA test para masabing anak mo sila? Sabi mo sa akin yan kapag may proof ka na. Binawi niyang braso niya bago tumulin tinalikuran. Sandali pa siyang tumigil dahil mukhang natulos na to sa kinatatayuan. Dinandam yatang sinabi niya na sarili rin naman itong idea. Isa pa, nagasgasan at nasugatan lang si Siren. Hindi niya kailangan ng dugo mo at mas lalong hindi nag-aagaw buhay ang anak ko. Hindi ko papayagang mangyari yon. Madiing bigas niya bago bumalik sa kwarto ni Siren. Napaangat pang tingin sa kanya ni Sander. Si Manang Lupe nagtaka pa na wala siyang bitbit pero kagad naman umawang ang mga labi nito noong bumukas muling pinto at iluwa noon si Lindon. Daddy! Sigaw ni Sander at kagad pang tumakbo patungo kay Lindon. Binuhat din ito ni Lindon at madiing hinalikan sa noo. Lumayo siya sa higa ni Siren at umupo na lang sa sofa kung nasaan si Manang Lupe. Hinayaan niya lumapit si Lindon sa gilid ni Siren. Umpo ito sa bangko. Sa kandungan nito si Sander na mahinang humihikbi sa dibdib nito. Marahil ay dama pa rin ang takot mula kanina. Napaiwas siya ng tingin nung sulyapan siya nito habang pinapatahan si Sander. How is your little sister, Sander? Tanong nito sa anak niya. She's fine now but she was crying so hard earlier. Kwento nito. Sumandal siya sa sofa at muling nilingon ng mga to. Hawak na ni Lindon ng kamay ni Siren at hinalikan pa yon. Nababasa niyang galit sa mga mata nito. Marahil ay dahil sa nangyari kay Siren. Si Lindon ang ama ng kambal. Mahinang tanong ni Manang Lupe kaya't napalingon siya rito. Tipid siyang ngumiti. Opo, kakaalam ko lang po. Suminghap ito't napadasal pa yata. Hindi naman nagtanong pa kaya't nakahinga na siya ng maluwag. Saktong lalapit sana siya kay Siren. Nung bumukas muli ang pinto at iluwanan si Mark at Julio. May bitbit pang mga paper bag na pagkain yata at prutas. Sinalubong sila ni Manang Lupe at kinuha ang bitbit ng mga to. Eto na rin ang nag-ayos. Si Lindon naman ay binalingan ng mga kaibigan na tila ba may hinihintay na sasabihin ng mga to. Of course, we have news. Panimula ni Julio bago pabagsak na mupo sa sofa. Sumeryoso si Mark at nilabas ang hawak na tablet. We ask for the CCTV footage and I guess, sinadyang pagbangga kay Siren. Walang plate number ang sasakyan at babae pang nagmamaneho. Paliwanag nito. Nakuha nun ng atensyon niya. Agad siyang napasilip sa tablet nung nilapag yun ni Mark sa higaan. Pati si Sander ay nakatunghay doon. Nung i-play ni Mark ang video ay nagtaasan yata ang mga balahibo niya. Matapos makita ang driver dahil nakababa ang bintana ng sasakyan nito. Bumigat ang paghinga niya lalo pat kumaway ito sa mismong CCTV at ngumisi pa. I guess she knows where the camera is. And she definitely knows what she has done. Galit na tura ni Mark nang hina siya't napaupo sa gilid ng kama. Do you know her? Malamig na tanong ni Lindon sa kanya. Nanikip ang dibdib niya. Paano hindi niya makikilalang mukha ng ate Cassandra niya? Is she Cassandra? Your older sister? Pagkumpirma ni Lindon, nagsimulang mangilid ang mga luha niya, ngunit huminga siya ng malalim. Kamukha niyang ate ko pero matagal nang patay ang ate Cassandra ko. Halos nanghihinang usal niya. Mommy, you're crying? Ani bigla ni Sander kahit napapuna siya ng pisngi kahit wala pa namang luhang bumabagsak sa mga mata niya. I'm not, baby. Doon ka na muna kay Manang Lupe. This conversation is for adults only. Utos niya rito. Tumalima naman ito kaya tumikim siya bago magsalita. Actually, hindi itong unang pagkakataon na nakita ko siya. I saw her inside the mall on the company's parking lot with Tia Maureen. Siya rin na nagpalaya kay Tia Maureen mula sa kulungan. And you didn't tell me about this? Medyo tumaas ang boses ni Lindon kahit nalaki ang mga mata niya. Umingit pa si Siren. Buti na lang at hindi nagising. Lower down your voice, Lindon. Mahinang sermon niya dito.
Umigting ang panganit at bigla na lang na tumayo. Naging si Huli tumayo rin bigla. Let's talk outside. Anito sa mga kaibigan. Naunang lumabas si Mark, sumunod ay si Julio. Akmang lalabas din siya noong harangan siya ni Lindon. Stay here. Stay with the kids. Magding bigkas nito bago lumabas at sinara ang pinto. Napaawang ang mga labi niya. Bakit hindi siya kasali sa usapan? Mami! Nawalang atensyon niya sa pinto at mabilis na dinaluhan si Siren na nakamulat na mga mata. Baby, may masakit ba sa'yo ha? Hinawakan niyang kamay nito, tinalikan pa yon. I hear Daddy Lindon. Nandito po ba si Daddy? Mahinang tanong nito. Malat pang boses. Nasa labas ang daddy mo. Do you want me to call him? Umiling ito at maliit na ngumiti. No, I just want to water mommy. Muli niya itong hinalikan sa noo bago tumayo. Nasa gilid na nga niya si Sander at pinalitan siya sa tabi ni Siren. Kinakausap nito ang kapatid. Napangiti siya dahil doon. Nagising na pala si Siren. Uwi na ba tayo ngayon? Tanong ni Manang Lupe matapos niyang kumuha ng baso ng tubig. Bukas na lang po siguro kapag nakapagpahinga na si Siren. Sa bagay may sopa silang dala. Gusto mo ba? Tanong pa nito. Nagningning ang mga mata niya at kumalampang sikmura. Binalikan niya na muna si Siren at iniyaan si Sander na painumin ng kapatid. Tumulong siya kay Manang Lupe na mag-ayos ng pagkain. Pinagsali niya rin ng sopa si Siren at carbonara naman ang kay Sander. Nandiri pa siya sa carbonara matapos makita ang daming cheese nun. Nasusuka talaga siya sa amoy, lasa at itsura ng keso. Pero tinis niya at pinakain ng dalawa. Mommy, try this! Their carbonara is so yummy! Ani pa ni Sander at inuumang sa kanyang tinidor. Pilit siyang ngumiti sa anak pero umiling. Don't worry about me, baby. Please, Mommy, tikman mo po para po ganitong lasang iluto mo po sa susunod. Mommy, pilit pa nito. Napakamot siya sa kanyang kilay at sinubo rin yon. Paglapag pa lang ng pasta sa dila niya, nalaki ng butas ng ilong niya sa lasa. Masarap naman pero lasang-lasa niyang cheese kahit hindi niya nakayanan at tumakbo siya sa banyo at dumuwal ng dumuwal. Sus Mariosep, na paano ka iha? May pag-aalalang tanong ni Manang Lupe. Mommy, are you okay? Kinatok pa ni Sander ang pinto. What happened? Boses yun ni Lindon dahilan upang malaki ang mga mata niya. Baka isipin nito'y nag-iinarte siya. Gusto na niyang lumabas sa banyo pero naduduwal pa siya. Naiiyak pa nga siya sa sakit ng lalamunan niya. Napaluhod na siya sa harap ng bowl at nagsuka nung saktong may nag-ipon ng buhok niya at humagot sa kanyang likod. What happened? May panis ba sa dala nilang pagkain? May pag-aalalang tanong ni Lindon sa kanya na siyang humahagot sa likod niya. Umiling siya at inabot ang binibigay nitong baso na may tubig. Siguro inabot ni Manang Lupe. Nagmumug siya bago pilit na tumayo, ngunit nanlalambot ang mga tuhod niya. Nagulat na lang siya nung buhatin siya nito at ibaba sa sofa. Dinama pa nitong noot leeg niya. Nahiya siya bigla. Umikot ang tingin niya sa paligid. Pero mabuti na lang at wala doon sina Mark at Julio. I shooed them away. What are you feeling? Tanong pa nitong muli. Okay na. Hindi ko lang gusto ng cheese. Wala sa loob na sagot niya. Nagtaka pa siya nung hindi pa ito sumagot. Nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Bakit? Nalilitong tanong niya. Let's call the doctor. Ipapatingin kita. Desididong bigkas nito. Namilog ang mga mata niya nung tumayo ito't mabilis na patungo sa pinto. Agad siyang napatayo. Muntikan pa siyang mahilo pero hinabol niya to. Pinigilan niyang braso nito bago pa nito mabuksan ang pinto. Lindon, ano ba? Huwag mo nang dagdagan ng problema. Maayos lang ako. Isa pa, hindi ko pwedeng iwan si Siren. Napadaing siya matapos sumigid ang sakit sa ulo niya. Napapikit siya ng mariin at mahigpit na kumapit sa braso nito. Pakiramdam niya kasi tutumba siya anumang oras. Shit, what now, Bet? Marahas pa tong huminga ng malalim. Hindi siya makasagot lalo na't nahihilo siya. Pati tiyan niya hindi nakikisama. Umiikot na naman yun at tila gustong ilabas ang kinain niya. Sus Mariosep, dalhin mo na sa doktor o kay tawagin mo ng doktor. Histerya ni Manang Lupe. Umiling-iling siya kahit pa nahihilo na. Ayaw niya sa doktor. Ayaw niyang iwan ang mga anak niya. Kulang lang ako sa pahinga. Huwag na sa doktor. Mahinang usal niya. Ngunit tila hindi siya pinakikinggan ni Lindon. Ramdam niyang tensyon sa katawan nito. Nagagalit sa gusto niya. Humigpit pang hawak nito sa kanyang bewang at napamura
nung munti ka na siyang muling matumba. That's enough, Beth. Dadalhin kita sa doktor and that's final. Galit nitong tura na tila nagtatagis pang mga ngipin nito. No, no. Sa sofa mo ko dalhin, ano ba? Mahina niyang protesta na bigla na lang siya nitong buhatin. Sa doktor kita dadalhin. Inis na bigkas nito. Huminga ng malalim si Beth bago nagpumiglas mula sa hawak nito. Bahala na kung mahulog siya. Ang gusto niya lang ibitawan siya nito. Ayoko sa doktor. Bitawan mo ko. Ibalik mo ko sa kwarto. Sigaw pa niya nung mabawi ng lakas niya. Calm down, nandito na rin naman tayo sa ospital. Ipapatingin na kita. It might be something serious. Ano ba pakialam mo, Lyndon? Ano ngayon kung may sakit ako? Hindi ba ayaw mo naman sa amin ng mga anak ko? Ano pa bang ginagawa mo rito ha? Umalis ka na. Sasabihan na lang kita kapag okay na si Siren. Malamig niyang bigkas. Napatigil to sa paglalakad. Ayaw niya itong tingnan dahil siguradong galit ang tingin nito. Gusto mong ilayo sa akin ng mga bata? Mahina ngunit galit nitong tanong. Napalunok siya. Hindi naman sa gusto niyang ilayo. Ayaw lang naman niyang masaktan ng mga anak niya. Hindi pa siya nakakasagot ay binaba na siya nito. Agad siyang bumitaw sa pagkakakapit sa batok nito at inayos ang nagusot niyang damit. Fine, let's play your game, Beth. Bukas pagbalik ko, maghanda ka dahil kukunin ko sa mga anak ko. Ano? At bakit mo gagawin yun? Anak ko sila, Lyndon. Anak ko rin sila, Beth. Mas malakas na sigaw nito. Napatigil pang iilang nurse sa ospital, nagtagis sa mga bagang niya at masama itong tinignan. Umigting ang panga nito at halos makita niyang ugat nito sa leeg dahil sa galit. Napatawa siya ng mapakla. Sabihin mo yan kapag may ebidensya ka na. Malamig niyang tugon bago tumabilis na nilagpasan. Nakakasama ng loob na ito pa ang may ganang magalit sa kanya. Hindi naman niya seneryosong sinabi nitong kukunin itong mga bata. Hindi naman siguro yun magagawa sa kanya ni Lyndon. Galit lang ito ngayon at mukhang umabot pa sa kinabukasan ng galit nito noong magbalik ito sa ospital. Walang kangiti-ngitit na kasimangot sa kanya ni hindi siya pinansin at ang kambal lang ang kinausap. Ipinainom lang ang gamot para kagad na maghilom ang sugat niya. Mrs., okay naman at wala namang nabaling buto. Ani pa ng doktor bago sila hayaang ma-discharge na sa araw na yon. Gabi na nga sila uuwi para siguradong aalis sila nang walang daing si Siren. Tinulungan niyang mag-ayos ng gamit si Manang Lupe. Si Sandra at Siren naman ay kausap ni Lyndon. Does it still hurt, ha? Dinig niyang tanong nito kay Siren na kinairap niya. May concern pa tong nalalaman samantalang hindi naman maako ng buo ang mga anak niya. Not really, Daddy. Can you carry me? Hiling pa ni Siren. Sure, my princess. Babantayan ka ni Daddy mamaya. Sagot pa nito. Napatigil siya. Ibig ba nitong sabihin ay sa penthouse ito matutulog? Kay Lyndon naman yon pero hindi yata siya komportableng nandun ito. Baka kasi lalo lang sila mag-away at marinig pa ng mga bata. Really, Daddy? Matutulog ka rin po sa penthouse? Nagagalak na tanong ni Sander. Umoo si Lyndon na ikinatawa ng kambal. Napailing na lang siya at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng gamit. Mukhang siya lang hindi masaya doon lalo na sa biyahe. Pati kasi si Manang Lupe ay nangingiti kapag nagkakausap ang mag-aama niya. Napabuntong hininga siya. Ang sarap sanang tawagin na mag-aama niya mga to kung legal lang sila, kung maayos sila at walang hadlang. Kaya lang ito mismo sumisira sa relasyon nila. Ayos ka lang ba, iha? Tanong ni Manang Lupe nung hindi siya kumikibo sa biyahe. Ayos lang po, medyo sumasakit lang pong ulo ko. Pagsisinungaling niya. Nakita niyang sinulyapan siya ni Lyndon mula sa rearview mirror. Nagsalubong ang mga kilay nitong binalikan tingin sa daan nung mahuli niya. Mabuti na lang at matiwasay silang nakarating. Mukhang dumaan talaga to kanina sa penthouse dahil may nakahanda ng pagkain doon. Okay naman ang kambal kahit sa hapag. Madaldal sila pero siya tong walang gana. Natutuwang mga anak niya na nandoon si Lyndon, samantalang siya hindi makangiti. Ito pa mismo nag-akyat sa kambal sa kwarto nung matapos silang kumain. Ako na dyan, iha. Magpahinga ka na rin, ani Manang Lupe, matapos niyang ayusin ang hapag. Ayos lang po ako. Sige na, magpahinga ka na. Ako na dyan, alam ko naman sobra kang nag-alala kay Siren. Sige na, pagpupumilit pa nito, wala siyang nagawa kung hindi umakyat at tumuli sa kwarto ni Lyndon. Naligo siya kagad para sana makatulog na, pero paglabas niya nagulat pa siyang nandoon na si Lyndon. Nakasandal ito sa malaking bintanang nakabukas.
tanaw mula doon ng kabuuan ng syudad. Ililipat ko sila ng paralan and I don't care if you don't agree with me. Mabagsik nitong imporma sa kanya. Napairap siya. Mukhang hindi niya may paglalaban yun. Isa pa gusto na rin niya yun para hindi na matuntun ng babae ang kambal. Isasama ko rin sila sa mansyon. Ano at bakit? Napalakad siya palapit dito at tumayo sa gilid nito. Sinulyapan siya nito pero taas nulo niya itong matapang na tinignan. Napapahamak lang sila sa'yo. I want them to be safe and secure. Bibigyan ko ng bodyguards. Mas safe sila sa mansyon. Walang korap na sagot nito. Napamaang siya. Sandaling piniga ang puso niya. Ang kapal din naman ng mukha nito na kunin ng mga anak niya. At paano ako? Muntika na siyang pumiyok sa dulo. Naging malamig ang tingin nito sa kanya. Pakiramdam niya ibang lindo na kasama niya. It's up to you kung gusto mong sumama manatili dito. I don't care, Miss Del Rio. Bahala ka na sa buhay mo. Malamig din itong turan. Napamaang siya at nananakit ang lalamunan. Nangilid maging ang mga luha niya. Tingin mo papayag ako? How dare you, Lindon? Sa akin lang ang mga anak ko. Nanggagalaiti siya sa pinaghalong inis, galit at lungkot. Hindi niya basta ibibigay ang mga anak niya. Hindi mo sila anak. Ayaw mo sa kanila, hindi ba? Wala kang karapatang ilayo sila sa akin. Natigilan siya nung iabot nitong brown envelope sa kanya. Galit niya yung kinuha at kagad na binuksan. I need proof and you were asking for proof, right? Ayan ang DNA test and both are positive. 99.9999% bet. Maliwanag na ba na anak ko rin sila? Dear mine, salamat at pinalaki mo sila pero kukunin ko ng mga anak ko. Walang awa nitong bigas na napabagsak sa mga luha niya. Ano ang gagawin ni Bethany ngayong planong kunin sa kanya ni Lindon ng kambal? At si Cassandra na kapatid ni Bethany nga kaya ang babaeng nagtangka sa buhay ni Siren? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.